I don't have to listen because I don't care. Well, at least for once in your life to act decently according to your age and reputation. Tinulak niya ang pinto ng kusina at saka siya nagmarcha papasok. Pero hinatak siya ni Mateo sabay ipit sa kanya sa may sulok ng pader. Matapos pabalyang itulak ang pintuan. Marin siyang napapikit at tinabingi ang mukha sa pag-aakalang sasaktan siya nito. What reputation exactly, my Clea? He asked coarsely. His Clea Raw. Kailangan pa niyang naging pag-aari ako? Inanak ba niya ako para sabihin kanya? Clea, it has a different meaning. Nanayo ang lalamunan ni Clea nang tingnan niya ito. Malapit na ang mukha ni Mateo sa kanya at mali yata. Tumingala siya dahil nakatingin din to sa kanya. Hanggang naramdaman niya ang mga kamay nito sa bewang niya, mahigpit na nakahawak dito. Kusang gumagapang kanyang katawan habang sinusubukan kumapit sa patag na pader. Ibang-ibang hawak ni Mateo sa dati niyang pagkakahawak sa kanya. Nakakaaliw ang mga yon, ngunit ito hindi. Ito'y parang pag-aari, teritoryo, claimant, o kung ano pang salitang maaaring eksaktong pangalanan nito. Sabihin mo sa akin dahil sinisira mo at nawawalan ako ng kontrol. Nagdudurog ang kanyang mga ngipin ngunit hindi siya galit. Nakatitig lang si Clea sa kumikinang ngunit matipon ng mga mata. Kumarap siya at biglang nanabot ang lahat ng kanyang depensa. Anong ibig sabihin yan? Naapektado rin siya sa presensya niya tulad ng epekto nito sa kanya. Masyadong masama para sa inaasahan niyang magpanik siya dahil yun ay isang simpleng pagsalakay tulad ng ginawa ng mga rapist sa kanyang ina. Ngunit di siya nakaramdam ng anumang tao ng sandaling iyon. Wala na to dahil alam niyang kaharap niya si Mateo at hindi ang mga salarin at ligtas siya sa mga bisig nito. Hinatak pa ni Mateo ang katawan nito papunta sa kanya. Doon si Clea natauhan at nang hilakbot na naitulak niya ang binata pero dito natinag. Baka papakin niya ako. Ayokong magpapapak kasi baka lumipad ako sa langit. Nakakamatay yon. My mom died when she was papak by those goons. Nag-hysterical ang utak ni Clea dahil baka gahasain siya nito tulad ng ginawa ng lalaking yon sa mommy niya. Let go! Buong lakas niyang palag, tinangka niya ulit tong tulak pero hinawakan ni Mateo ang panga niya gamit ang isang kamay tsaka siya tiningala. Sinalubong siya nito kaagad ng sariling mga labi. Never! He mumbled against her lips and claimed them nonchalantly. Nandaki ang mata ni Clea at para mga palanggan at napatigil siya sa pagpalag. He found the opportunity to place her hands on his own shoulder and groaned in her mouth. Parang nasasarapan tong waring kumakain ng chicken joy. Christ, I could die kissing you like this. He murmured beneath his breath, but she remained like a stupid statuette. Hinila ni Mateo ang bewang niya kaya't lalo na diin ang katawan ni Clea sa katawan nito. Wala siya nagawa ng buong buo ang mga braso nito. Yumakap sa malit niyang bewang at inangat pa siya sa sahig ng walang kahirap-hirap. Napahugot siya ng malalim na hininga at di niya na nagawang ibugayon. Binabayo ng puso niya ang kanyang buong katawan at parang magigiba na nga ang dibdib niya sa lakas ng pagkakakabog noon. Dahil sa nag-aagaw na takot at pagkalito, she is afraid, but his lips on hers felt good. His were thin, soft and gentle. Kung gaano kagresibo ang mga kilos ni Mateo, ganon naman kaingat ang mga labi na umaangkin sa kanya. Protest or gun and inhibitions too. So that's how it felt to be kissed. Di pa man siya tumitimbuwang kaya at alam niyang buhay pa siya. Wala siyang kagalaw-galaw samantalang to'y nakapikit, nagsasawa sa labi niyang tulad niyang di pa nahalikan ni Langaw. When Mateo grazed the base of his tongue on her lips, she sucked in a breath. Mali yata yun dahil bumuka ang bibig niya. Walang haba sinakmal yun ni Mateo. Diyos ko! Lalo si Clea ang nanlata at napakapit na mahigpit sa damit nito nang maramdamang parang nagkakabuhay ang bukol ni Mateo na nakalapat sa puso niya. Perang malaki niyang matang parang lalabas na sa kaluban. Napapikit na maramdaman niyang parang may kunutong hinahatak sa katawan niya. Nakangatal siya at nanginginig ang kalamnan. Di dahil sa takot kundi dahil parang naaakit na siya. Her body is asking for something she doesn't know. Parang humihigop ng ginatang kohol, kumakalips-lips sa kanya. Yung parang sensual ang galon ng labi at di basta nakatulis lang. God, Clea! At bago pa man lang siya makaimik, sinabasibulit siya nito ng malalim na halik. Mas mapanghas at mapagmay-ari. But that only lasted for a moment because they were interrupted by a knock on the door. Ow! You're so bad, Tito Mateo. Isusumbong kita kay Milola, tita. Mangyak-ngiyak na angal ni Clea kay Mateo. Pero walang kasing laki ang ngisi nitong nakatingin sa bibig niya. Beshi, are you there? O-order kami ng food ni Beshi. Anong gusto mo? Tanong ni Nina pasigaw sa labas ng pintuan. She cleared her throat and swallowed. She can even taste them inside her mouth. Kakaiba ang titig ni Mateo sa mukha niya at nakabongis-ngis na talaga. Nakukuha pang amoy ng leg niya at ang tenga. Pwede ba? Angil niya ulit pero pinagtawanan lamang siya nito. Umirap siya at nagpumilit bumaba.
Mabuti na lang di na to kumontra. Prente itong sumandal sa island counter at tumarap sa kanya. Nananadya talaga. Her knees are visibly shaking and she can't even control it. Humawak siya sa knob at doon umamot ng lakas. What's wrong with her? Diba, hindi naman siya namatay? Pero ba't ganun ang panginginig niya? A part of her brain is telling her that she's frightened but a part does not. Beshi! Untag sa kanya ni Nina. Oo, Beshi. Chicken sa akin. Yung walang pakpak kasi baka ako lilipad sa langit at walang balikan? Pinalipad ni Clea sa binata ang nababagan niya mga mata pero pagkakalakas-lakas ng tawa nun at tumieko pa sa buong kusina. Tito Mateo, are you there too? Anong food mo? OMG, anong ginagawa niya dyan? Nakalakang pinto. Tito Mateo, baka inaano mo na si Beshi ha? Tito Mateo, pakasal ka sa kanya. Pakasalan mo pala. Hysterical ni Nina na kinagat ni Clea ang labi para pigilan ng pagtawa. Chismos ang bata. Clea slipped, okay? I want veggies and you know that. And buy me chicken today too. That one with puro pakpak? Inay! Halos matirik ni Clea ang mga mata. Pakpak na ano? Palibhasa babaero, mahilig sa pakpak. Ilabas mo na si Clea at baka na-spray na yan. Bilin pa noon sa tiyuhin. Oo, na-spray na ko. Na-spray ng uso ko. I will carry her to her room. Don't worry. Mateo winks. Hindi na oy. Baka doon pa siya ni Mateo tirahin at mamatay siya ng tuluyan. Tsakang sabi ni Nina, babaero, malamang. Totoo, kaya bakit pa? Maling-mali ang nararamdaman niya at mali rin ang epekto sa kanya. Kaya iiwas na muna siya kahit nasa loob sila ng iisang bubong. Hati sila sa bahay. Bawal magkatikitan dahil para silang watusi. Kumikisi-kisi. Lalo na si Mateo yung sinturon ni Judas. Walang awat sa pagputok. Sige, aalis muna kami. Nandito si Tito Forla naghihintay sa sala. Paalam pa ni Nina. Nang marinig ni Clea ang umalis na yon sa may pintuan, bumilang siya sa isip. Ayaw niyang makita siya ng mga kaibigan niya sa paglabas niya sa kusina. Tatakbo siya papunta sa itaas at magkukulong sa kwarto. Hey baby! Ani Mateo sabay hakbang papalapit. Para napapahalik na naman dahil dinilaan ng labi pero agad niyang binuksan ng pinto. Kumaripas ng takbo. Huwag kang lalapit. Para kang watusi, walang awad. Sa pag-ikot niya, tumabas din si Mateo sa kusina. Nakapamulsa at nakatingin sa kanya. Hindi mapugto ang ngiti sa bibig. Halika na, cutie pie. May matandang labintador dyan na nagnanakaw ng halik. Napatigil si Clea na makitang nakatingin din sa kanya si Ferlan. I thought na-sprain siya. Tanong po na ng lalaki sa kanya sabay hagod sa legs niya. I already fixed it and quit staring at her legs, Mateo said, sitting on the sofa like a seated King Kong. Na-sprain ako sa nguso. Careful! He reminded her and so she stopped from running upstairs. That sounded so demanding but sweet as well. Kabado si Clea pero kusa siyang napangiti. Para may nagbago na naman sa pagitan nilang dalawa dahil sa halik na yon. Para siyang tanga kinapa ang sarili niyang mga labi. Ngayon may hahalik na sa kanya. Para nang sabi niyang wala siyang boyfriend hanggang tumanda siya. Hindi po pwede. Iiwas siya. Di dapat ganun na basta na lang sige ng sige. Anong sasabihin sa kanya ni Mateo? Tsaka may babae pa sa iPhone nito hanggat walang linaw, walang aringkingan. Parang estupido si Mateo sa kanyang kinaupuan. Di matanggal ang iting daig pang nanuno sa punso sa pagkatulala. Yung mga labi na hindi niya makakalimutan at di may kukumpara sa iba. Ayaw niya ikumpara dahil simula ng sandaling yon, tumayo siya sa harap ng angkop na lugar. Binitawan niyang nakaraan na handang harapin ang kasalukuyan. Tatanggapin ang hinaharap at sisiguraduhin mamumuhay ng perpekto. Bad! Napapantastiko ang gising sa kanya ni Ferlan. Si Froilan ang best friend niyang duwag na sinasabi niya noon na hanggang ngayon para silang mga lintang di magkahiwalay. What? That? Painosenteng tanong niya. That smile and the kid's words that her lips were sprained? You're not like that before you took your leave. What's with you and that girl? Hindi ka ganyan kay Rogue. Talagang hindi. Dalula naman silang relasyon maliban sa libog ng katawan at sexual. But he's not an idiot not to stop it. He has to stop and focus on Clea. Now that he had marked her his, he must be really careful and plan well enough not to hurt the girl. Sa kainosente ni Clea, hindi ni Mateo maaatim na makita tong nasasaktan. Seryoso siya at patutunayan niya yan sa lahat ng espeto. God, that kiss is unique. Mababaliw siya pag di niya ulit natikman. That kiss was the most wonderful kiss he had ever tasted. Her innocent lips could melt him instantly. Not responsive but very fulfilling. And he is so sure that no one can give him such fulfillment with just a single kiss. In love nga siya. Nagiging corny kasi siya. Kaya nga hindi siya masalita at mapagsabi ng nararamdaman niya dahil di siya ganong tao. Hindi siya baduy. Bumuka ang bibig niya sa kalaswaan.
Kapag hinihingi ng katawan niya pero hindi magkumpisal sa mga nararamdaman niya. Actions are better than words. He believes that saying, words can be broken but not his deeds. In love ka na ulit. Finally, Bustamante? Nakangising bulala si Forlan sa kanya. Let the whole world know. Kulang pa ang lakas ng boses mo, bud. He mocked. Parang dinaig ni Forlan na naka-megaphone sa labas ng boses. Sorry. Ngiting-ngiting sabi noon sa kanya. Pero talaga ba? May kapalit na si Den sa puso mo? Seryosong mukha noon kahit sumeryoso rin si Mateo. She will never know, bud. My past was just my past and she's my present now. The irony of it all. She's a goddamn daughter of Den. Kwento ni Mateo sa kaibigan. Wala naman dahilan para maglihim siya. Walang ibang nakakakilala sa babae na naging girlfriend niya, kundi si Ferdinand lang. Well, not to count his dad who did the most doltish thing to separate him and Denise. Saglit na tahimik si Ferdinand at pinag-aralan pa kung nag-good time siya. Pero alam ng lalaki na hindi si Mateo palabirong tao kaya umiling ito. Look where fate brought you. Sa isang Gonzales din. Maganda siyang bata. Di siya kamukha ni ex pero maganda at maganda ang katawan. Binato ni Mateo ng unan si Ferdinand at sapol yun sa mukha. Babarilin kita kahit best friend kita. Banta niya at tinawanan ng noon ng malakas. She's kind, bud. Dugtong ni Mateo kaagad. Di siya ganyan nang dumating ako. She's sad, nervous, but she's a fighter. But when I started to do the things that I was supposed to do, ano yan na naputol ng sumabatang lalaki. Like make love to her, you mean, wala pa? She's just 17 for shit's sake. Next week pa siya magde-18. What I mean was when I started to secure her and started to fight the people who showed her hatred. Parang lahat ng tiwala niya at lakas nakadepende sa akin. At proud ka. Salo ulit ni Farlan. You know me well. You know that I love being depended on. That makes me feel so much of a man. You know why I fell for my ex. She was sad but she's a damn rebel. She's afraid but she was once a fighter. And when I became her lover, the truth came her out for a show. Paliwanag ni Mateo. Kung pagdedepende lang ang basihan, halos lahat naman yata ng babaeng nahuhumaling sa'yo ay umaasa sa kamatsahan mo. Why not just tell me tinamaan ka na lang talaga kasi iba ang tingin mo sa kanya? Plus the fact that she's so naive. Siguro nga. Pero hindi ba't wala naman dapat dahilan para mahalin ng isang tao? Sapat na ang mabait na dahilan at di dapat tingnan lahat ng di lang taglay na magandang ugali. If his friend is going to ask him to elaborate even more, he won't figure out what exactly to say. Hindi rin ni Mateo alam kung ano mahal niya sa katauhan ni Clea, pero alam niyang meron. At ang una na ron ay ang hindi kainosentihan nito. He can love her though, perhaps she might be not virtuous anymore. Bonus ang pagiging virgin nito pero hindi yun ang habol niya. Mabait ang dalaga, at kung gaano kaganda ang mukha niya, ganon din kaganda ang kalooban. Wala sa isip ko ang kawalang muwang niya. I just simply like her, yun lang. I don't want to explore and ask myself what made me adore her, but I'm sure that I do adore her so much. Kibit balikat ni Mateo. And Rogue? Farlan asked, being so careful. Mateo raised his brows. What about that slut? Tanong niya sabay kunot ng noo. Pero tumawa ang kaibigan niya. Yeah, that slut. Nang umalis ka sa akin na punta, dinampot ni Mateo yung isa pang unan at binato ang kaibigan. You're not being faithful to Pia. Bud, masusuntok kita, Aureliano? Gigil na sambit ni Mateo. Sa lahat ng ayaw niya hindi matapat. Oo, babaero siya pero dumadaan lamang ang babae sa kamay niya. Walang commitment kung ano man kaya't malayo siyang magpalit ng babae. Pero kung gano'n nakasama na niya si Clea at alam niya kung anong nararamdaman niya para sa bata, hindi niya na maaatim noon na tumikim pa ng iba. Bud, natukso ko. His tone rose. Sana kinamay mo na lang. Prangkang sagot ni Mateo na kinakamot noon sa ulo. Bud, lasing ako. Nakakabisit lang dahil pagkatapos makipag-make love sa akin, ikumpara ba naman ang laki sa'yo? Sino bang mananalo sa'yo? Iiling-kiling na kwento pa noon na napailing na lang din siya. Hindi ka ba nagagalit na tinikman ko rin si Rogue? Alanganin tanong pa ni Ferland sa kanya kaya tinitigan ni Mateo sa mata ang kaibigan. Bakit naman siya magagalit? Wala silang malinaw na relasyon ni Rogue other than having make love 3 or more times a week and never for 5 months he had felt something special for that woman. Isang dakilang parausan lang ang tingin niya sa katawan ng init ng babae at alam niyang hindi lang siya ang magagamit doon. Kaya nga tuwing magtatalik sila hindi niya kakalimutan gumamit ng proteksyon. Gumagamit siya pero hindi pa rin niya ipinuputok sa loob dahil ayaw niyang mapikot. Kahit baano pa siya kalasing, proteksyon ang di niya nakakalimutan. Nakaplaster yun sa utak niya at di yan matatanggal basta-basta. He's the most responsible man on earth, even when he's not sober.
Why would I get mad? Di lang naman ikaw ang tumitira sa babaeng yon. Ako na lang yata ang consistent client. Sabay tawa ni Mateo kaya tumawa na rin si Froilan. But I'll surely kill you if the kid upstairs, who you will dare taste. Hindi pa lumalapit ang uso mo. Sa dulo ng kuko ni Clea, may tingga ka na sa ulo. Seryosong sabi ni Mateo, kaya't siya naman ang binato ni Froilan ng unan. Hindi ka traidor na kaibigan. Nakaplaster yun sa utak niya. Kapag totoong inaangkin mo na sa'yo dahil seryoso ka, hindi kita tataluhin kahit kailan. Pinaprotektahan ko pa kapag wala ka. Mabilis naman sagot noon kaya't ngumiti si Mateo. He knew that. He was just kidding. Hindi lang yata siya magaling magbiro talaga kaya akala ni Froilan totoong sinabi niya pero seryoso naman siya. He will not tolerate any man draw himself closer to his Clea. So what's the score between you and the girl? Usisa pa nun sa kanya na pinagkibit balikat niya at inilabi. 0.5, sagot niya. 0.5? Bulalas noon na tila dismayado. Bustamante ka pa ba? Aba mahina ka na. Kansaw pa ni Froilan sa kanya. Stop interrupting my love life. Mababalitaan mo na lang kapag nabuntis ka o nagpakasal na ako kung mapunta ako sa mental asylum. Hindi ko alam kung alin sa tatlo pero sigurado ako para ko nababalo sa batang yon. Napabuga si Mateo ng hangin at nag-isip at sinandal ang ulo sa sofa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.